Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to Kapihan sa PIA Special Edition. We're inside the DSWD Regional Office sa kanilang training room and our topic for this morning is ating SLP or Sustainable Livelihood Programs updates and accomplishment for 2025. Ang SLP or Sustainable Livelihood Program, isang programa po ng Department of Social Welfare and Development para sa ating mga kababayan. Nagbibigay sila ng building capability, livelihood capabilities to establish and sustain thriving projects, livelihood projects. Nagbibigay sila ng mga assets and trainings. Kasama po natin ngayong umaga, we have Mr. Dexter M. Lara, the Regional Program Coordinator of SLP Region 11. Pilis Lane M. Venus, the Regional Monitoring and Evaluation Center Officer for Operations of SLP 11. And Ma'am Melissa S. Yulatic, the City Monitoring and Evaluation Officer of SLP here in Davao City. We are live stream over the PIA Davao Region Facebook page and also Kadangpan, one of our very supportive media partners. Also, we'd like to thank our media partners na nagpunta dito for this special kapihan. To start our press conference, we'd like to get the opening statement. We'll start with Sir Dexter. Thank you, sir. Maayong buntag sa tanan and to all the viewers now. As mentioned, my name is Dexter Blara, the Regional Program Coordinator of Region 11 on Sustainable Livelihood Program. So we welcome you to this event on what is Sustainable Livelihood Program all about. Thank you. Si Ma'am Pilis. So, good morning everyone. I am Pilis Lane and Venus po, the Regional Monitoring and Evaluation Officer. So, welcome po sa ating session on introducing the Sustainable Livelihood Program o unsa ba yun yung SLP. Thank you. Ma'am Melissa. Yes, thank you. My name is Melissa Yulatic. I'm City Monitoring and Evaluations Officer diri sa Davao City, and we are thankful na naamo diri karon, sir, so we can present to you kung unsa ang mga program, mga services na ginahatag ni SLP specifically diri sa Davao City. Thank you. So first question, ano po itong SLP, and since isa sa topic natin ang mga accomplishment natin and mga updates for calendar year 2025, ano na po yung ating natamo for this year? Si Sir Dexter or si Matawi? Hello po. So, the SLP, we would like to introduce again, kung unsa ba ning Sustainable Livelihood Program. So, again, this is one of the big ticket programs nato sa DSWD along with the Pantawid Pamilya, known as 4Ps and the Kalahi Seeds. So, si SLP, dugay na po si SLP naman na sa agency. Kumbaga, isa siya sa mga core programs nato na gina-implement. So, we will introduce you the new guidelines nato, brief background lang sa ato implementation guidelines para mas masabtan sa atong mga kaubanan, and mga, of course, sa atong mga potential nato nga mga stakeholders. So, sa mention nagganihan na the SLP is a capability livelihood program. So, ang ato ang tumong diri is not just financial, but we want to invest in the human capital. So, mo na siya gina-emphasize namo sa among team sa SLP that we are a capability building program. So, dili ni siya nga ingon nga ihatag lang and then wala na after. So atuwa is even prior to giving the assets, which is financial asset, pang capital or pang kabuhayan, atuwa gina silang gina-undergo atong mga beneficiaries or participants o mga capacity building. So we have a series of mandatory trainings before nato na mahatag sa ilaha. So we also want to foster a sense of ownership in their development. So dili atong vision is that in the long run they can stand on their own through the assets na atong gihatag sa ila, through the capital or through the livelihood. So mao na nga ato ang gina-look forward na
sila mismo ang kuno nila ni nga kani nga proyekto amuan ni, no? Dili ingon niya kanang ay hinatag bitaw ni sa gobyerno dili siya. So ato ang gusto is i-own nila na siya nga mga projects. So we have the SLP framework. So by the way, no, bag-o lang yun ta nag-change o guidelines. Last August no effective ato ang Memorandum Circular 3 series of 2025 or the Omnibus Guidelines for the Implementation of the Sustainable Livelihood Program. So again, katulang gini siyang August nahimong effective. So natay mga changes. And we would like to highlight no kung unsa ba nga framework ang gina-operate ni SLP. So kung makita ninyo dira na sa atong banner dira sa left nako. So naatay sustainability plan. So mo na ang kabaguhan nato compared sa mga previous years. Kay kani ato ang sustainability plan, it's a 5-phase plan, no? Kay sa una man god 2 years lang na siya or 2-phase plan lang na siya. So karon mas i-intensify nato ang monitoring, capability building and of course, the partnership and linkages kay, of course, dili man stand alone si SLP, no? Kailangan na to maki-partners to the different stakeholders kay, kumbaga, whole of the nation approach mo gani ato sa SLP. So, basically, ang atong phase 1, ang punla nato mura siya seed planting. Mao na ang seed planting nato nga phase, which is dira nato sila i-organize. So, natin mga associations, no, gina-organize, and then, we socially prepare nato sila. So we have the organizational building trainings, we have the business trainings, business related trainings kay para makasugod sila. And then also during that punla phase, dira nato ginahatag pod na ang ato ang seed capital fund once nga ang ilang mga proposed livelihood kay ilahan nang nabuhatan og proposal. So dira siya, no. And then after the punla phase, diha na po ang intensified monitoring. Of course, gi-mention ganiha, no, gusto nato nga nagyutay follow-through intervention si SLP and ato ang mga partners. Kay para masubaybayan sila nga na implement, no, kung unsa man ang intended sa financial grant nga gihatag sila is na implement siya. And I would like no to sa notable changes nato from the previous guidelines and karon gusto na ko ihatag sa atong regional program coordinator. Thank you, Ms. Pai, no? As backgrounder po sa Sustainable Livelihood Program, no? Dili lang ni siya 5 years or 10 years. Actually, 1970s pa, adto na tay program sa DSWD nga self-employment assistance. So, nag-evolve lang ni siya. So, now, gitawag siya nga Sustainable Livelihood Program, no? Way back 1970s, 80s, 93, niya, as we experience katong devolution sa in Davao City, no, ang ato ang partner agency nga naa sa local government katong CSWDO, no, as nakabalotaan na, no, aduna po na sila program, no, but gi-adapt nila tong self-employment assistance program which is sa DSWD field office mo na yung Sustainable Livelihood Program, no. So sa giingon ni Ms. Pai, there were series of memorandum circular, no, nahitabo nga mga changes na because we listen to the community, to the ground, to the partners sa local government, no, even sa national nga atong mga partners. So adunay mga changes. So previous years aduna tay guidelines nga which is MC7 series of 2023, and now as mentioned by Ms. Pai katong MC03 which is effective last August 2025, no? So, unsa ang mga notable areas nga naay mga pagbago, no? First is the timeline, no? Para actually imbis mapadali, napadugay noon, no? But no, what's the reason behind this, no? Pag-process sa documents 15.5 working days. Sa bago na to nga guidelines is 22 working days, no. So ang among good is to give focus, no, on the proposals, no. Makita gyud nato nga tan-awon og maayo kung tama ba siya, no, ang proposal sa community or sa association nga gibuhat, no. And of course
sa ato ang situation karon, no, sa high cost sa ato ang mga pampamaliton, no, sa ato ang situation, gi-increase nato ang ato ang cost parameter, but in consultation with the Philippine Statistics Authority, no. So ang ato ang seed capital or ang ilahang capital nga mahatag nato from previous guidelines is 20,000, karon na increase na into 30,000 per members per association, no. And then on the cap build activities, no, the sa MC7 aduna siya ay provincial capacity building officer, but there is sa MC03 there is a provision of capacity building embedded on the function of monitoring PDOs, no. So gihatag gid dito sa ground, no, ang cap build activities, no. And of course, as mentioned by Ms. Pai, katong sustainability plan, no. Mga previous guidelines wala ni siya, no. Ang sa giingon ni Ms. Pai ganina is 2-year program lang siya. After ani, pwede na nato i-turn over sa local government or aduna siya assessment report. But on the MC03 guidelines, aduna tay 5 phases as mentioned ganina. Punla, year 2 Osbong, year 3 or phase 3 is Sibol, and ang year 4 or the phase 4 is Yabong, and the last is the Ani, no. So itagaan gyud namo og focus, no, ang association nga mag-stay siya or gunita namo for 5 years, no. So of course, ang processing is streamlined na, no, simplified. Mo na ang pinaka nindot, no, nga isulod na nato sa Google Drive, and then mangunta na tayo who can benefit the Sustainable Livelihood Program. Mao man gyud first question nato, no. Number 1 is sa amo ang mandate is the poor, vulnerable, and marginalized households and individual assessed by DSWD approved tools, no. Next is the priority groups such as 4-piece household, no. So bigyan diin gyud nato ang 4-piece, no, kay this is the core program of the SWD. That is why naamang ko'y mag-exit ng yearly karon, nag-exit na nga mga 4-piece, matanggal na sila, no. So para ma-prepare sila economically, mo ay priority na mo, no, ang 4-piece beneficiary, tagaan na mo SLP or Sustainable Livelihood Program. And of course, the youth, no, kaning gitawag nato nga mga batanon, but actually gibutang diri, no, 16 to 17 years old pwede siya, no, but with the of course the consent from the parents or sa guardian. And of course ang adult, no, para sa employment facilitation. So makita nato ron adunay mga tracking, no, ang ato ang Sustainable Livelihood Program, dili lang siya matagaan og capital, at the same time tagaan pud siya og skills training. So talking about livelihood tracks, no, duha ang ato ang track, no, either mo adto kag micro enterprise or employment facilitation. So when you're talking about micro enterprise development or magnegosyo ka, support for small business and community enterprises, no. Pwede siya individual, pwede po siya association enterprise. And the other track is employment facilitation or pagpanarbaho, no. Pag negosyo, pwede po ka magnegosyo, pwede po ka manarbaho, no. So or maging empleyado. So maghatag pud mi og skills training, job matching, and employment assistance. So that's the two livelihood tracks sa Sustainable Livelihood Program. On the modalities of assistance, no, aduna tay 5, no, ka modalities, no. So ang track is duha, micro enterprise and employment facilitation. But on modalities, first is the seed capital fund. Mo to akong gihingon nga mohatag tag pundo dito sa association, no. And then next is the skills training fund nga mohatag po ta og skills training sa ilahang pagnegosyo, no. The next is the capital cash for building livelihood asset, no. Mura siya og manarbaho sila para makaroon og livelihood asset ang isa ka association. And then of course ang employment facilitation, like sample ana, no, kung aduna na siya skills sa pagpanarbaho, pwede po na namo siya tagaan og employment facilitation fund, like
kuha sila og medical clearance, no? Transportation allowance, no? Ihatag i-grant po na namo sa isa ka beneficiary. And of course, katong akong giingon nga skills training employment facilitation fund, no? Up to 20,000 pwede po nato na mahatag sa participants, no? Ang isa ka notable ana nga training is like na isa ka beneficiary o anak sa 4Ps, no, nga mag-venture into gusto siya maging security guard, no, kay mao na pinaka sikat karon nga murag dako ang salary, so pwede namo na siya i-fund, no, ang isa ka anak sa beneficiary nga mag-training siya sa security, no, and then maghatag nami og from uniform to allowances, i-shoulder na sa SLP DSWD. Okay? I think kana lang siguro, no? Would like also to ask Ma'am Melissa yung update sa atin sa Davao City SLP. Okay. For sa Davao City, sa ato ang implementation for year 2025, specifically, sir, there is a Davao City, for the entire fiscal year 2025, nakaserve ang Davao City og 35.81 million in livelihood grants across the three congressional district, benefiting both association-based and individual livelihood projects. And also, aside from that, naka-engage po taog ka ng multiple na interventions from ato ang partners. And also, ang katong mga individual na na-serve nato, mga 4Ps beneficiaries, some of those were already graduated sa atong 4Ps, and ang uban dito, mga active pa sa 4Ps. Kay, again, based sa gi-explain ni Ma'am Fai kaganina na isa sa mga core program sa DSWD ang SLP partner, specifically sa 4Ps, kay para ma-expand pa jud ang ilahang economic opportunities. Kay of course, we all know na kung 4Ps lang alone, dili pud siya enough to kanang sustain ang ilahang needs, economic needs, kay labi na sa mga families na daghan og kanang estudyante. So kana no sa amo ang partnership pod, naka-link mi og kana 100 SLP associations and 286 individual beneficiaries, and naka-access sila og mga support from other government agencies such as trainings and additional interventions such as for example sa TESDA na nakatag sila og kanang mga additional intervention, bread and pastries, mga organic farming, para maka-enhance pa jud sa ilahang panginabuhian. Kay kung katong gipanghatag na grant sa ilaha, dili man jud siya enough for them to kanang sustain, because daghan pod og economic shocks, labi na karong 2025, daghan kayo challenges na masustain ang mga negosyo. So on expanding the partnership, at least ang mga beneficiaries maka-gain sila og support na dali decline ang ilahang ang continuity sa ilahang operations. Okay. Thank you. Ma'am, itong SLP, is it iba din niya sa yung ini-implement ng CSWDO na programa? Yes po. Different po ang implementation, and although we aim for the same outcome na maka-engage sila og kanang livelihood opportunities, but si CSWDO ang ilaha, since locally funded lang man, and then they have a limited na budget sa ingana, so that's why some of the clients na dili nila makater, gina-refer nila sa AMUA, and some of those katong mga non-4Ps
through referral, ginapasa sa AMUA, and then we assess and also ginatanaw kung eligible sila sa atong program and we serve them. Although the same lang po daw kanang goals, but through dito lang mi ang difference kay sa guidelines, kaya may specific guidelines sa mas explain ni Ma'am. Bago na. Opo. To Sir Dexter, because you said no na 1970s, I remember pa yung SIAC. I remember yung bago pa sa PIA, nag-grabe promotion din yung SIAC. Yeah, okay, yes. SIAC. And kamusta na, kasi may dati na meron ng self-employment assistance and self-employment assistance kaunlaran. Meron na ba tayong mga success stories na naglumago yung kanilang negosyo from a beneficiary tapos naging self-sustaining, naging malaki na sila na? Yes sir, actually from SEAC to SLP, adunay mga SEAC nga mga successful siya, no? One of the notable no sa like in Davao City, no? I think katong nag-supply sa mga institutions namo, no? There were previously self-employment assistance kaunlaran program association nga nag-proceed sila sa sustainable livelihood program nga nahimo silang successful karon. Supplier na sila like mga daycare centers, no, katong sa supplemental feeding program nato, no, not only in Davao City but in Davao del Norte, no, and in Davao de Oro, in centers sa institution namo like Home for the Aged, Angel 7, no, sila ang nag-supply sa mga pagkaon dito, no. Maging formal institution na gid sila sir, no, supplier na sila, no, nag-join na sila sa market yun nga. Of course, isan po na siya ang among target nga hopefully majority of the association maging supplier po sa mga institutions, no, namo, no. So isa siya nga mga success stories, no. Actually sa social marketing namo daghan mig ginaano nga mga success stories, no, makita na to sa Facebook, sa mga social media, no, gina-feature ang sustainable livelihood program, no. Makita po nato diri ang mga sample sa mga project, no. Actually kani sa magtuod kaning kay PDO Edgar, no, mga tricycle ni siya, no. Kita nato nga nindot siya ang mga association, no. So sa Facebook, sa mga media, no, makita nato siya nga gina-feature gyud ang sustainable livelihood program, no. One of the isa notable nga mga association like in Davao Occidental, sir, no, supplier po sila and at the same time, no, daghan og mga awards, and then ang local government of Davao Occidental, specifically sa Malita, naghatag sila og mga transportation services, no, dito, no, daghan og government agency o mga NGOs nga naghatag po og assistance. Of course, inote po na po ang Office of the Vice President, no. Dili man sila mohatag kung dili successful lang ato ang mga SLPAs, no. Naghatag sila sa association of additional grant of 100,000 per association. Tama ba po, Mel, no? Sa Davao City na sila, sa Davao del Norte, sa Davao de Oro, actually last week, no, nag-distribute po sila og 15,000 each nga katumang successful SLP individuals. Of course, sa mga SLP associations po, Ms. Pai, no, 100,000, no. Dili lang namo matotal for now ang pila ang nahatag po sa Office of the Vice President sa Sustainable Livelihood Program, no. So kana lang sir na makita gyud nato nga but the success rate, no, for the whole region, I think 70 or 80%, no, successful siya, no. In the whole Philippines, as mentioned by among Assistant Secretary Edmond, no, it's 75%, no, the whole Philippines, no, success rate na, no. Sa OBP yan ba magnegosyo taday na program? Yes sir, yes sir. And then nagtap sila sa SLP nga nagpili sila katong mga successful SLP association o individual gitagaan pod nila, no. So pasalamat mi, no, sa Office of the Vice President, atag pod sila og additional grant to successful self-employment as Sustainable Livelihood Program associations and Sustainable Livelihood Program individual members. Okay, questions?
Then, then na lang. May butag biya na balo sa DXDCR men Davao. Nakita na ko ang sa report kay sa Davao City lang nabatay accomplishment and partnership initiatives sa whole Davao region as of October 2025 or 2025 po. Okay, thank you sa question sir no. Sa program accomplishment no namo no. Ang sa among phase no katong giingon ganina dira sa phase 1 sa Punla and then naa na tay Osbong no nga natagaan pud nato additional grant no. Ang among physical target is nahatag is 7,725 households no. And then natagaan nato og additional grant sa phase 2 kanang Osbong is 1,385 households. So all in all 9,110 households no. Physical accomplishments no. And then on the financial target no, we're talking about money no. Sa regular fund nato on Punlaan phase 2, year 1 and year 2 no. Ang ato ang nahatag sa ato ang financial accomplishment is 164,615. So hundreds of millions na atong nakuan. And then kaning Congress initiated fund kaning gitawag na mga SICA, mga referral from the congressional office no. Ado na po tay 43,270,000 no. So all in all, ang ato ang financial accomplishment sa from physical nga 9,110 households, ang total financial accomplishment namo is 207,885,000 all in all po sa Region 11. 800. So i-breakdown na to sir no per cluster or per province no, considering Davao City as isa ka cluster. Ang Davao City no na physical target nato no is 664. Ang Davao de Oro mo ni pinakadaghan no kay daghan pod mga referral ni sa mga House of Representatives nato no. 3,435 sa Davao del Norte, 2,784 sa Davao del Sur, 466 sa Davao Occidental is 209 and Davao Oriental is 167. So all in all 7,725 ang amuang nahatagan per household. So yan lang po sir. Follow up lang. Sir, unsaon pagka move na sa SLP, pila man gid kabuok ang member dapat? Nabay target nga dapat 12 mo kabuok, pila o hantod sa mo kutob. Kunya basin pwede maapila na lang no nga pila naman ang ka-SLP nga dapat pwede na latong buhian kay kaya na nila ang manginabuhi. Okay. So sa ato ang sir, sa ato ang parameters or guidelines no when it comes to forming an SLP association. So sa itong bagong guidelines karon is natay at least 15 members per organization, and then ang maximum is 30. So sa katong dimension ganihan sa itong improved or enhanced na cost parameter under MC3. So pag member ka sa association, kumbaga na kay maximum contribution of at most 30,000 per member. So kung ang isa ka association nga mabuo no, eligible participants tanan, so 30 times 30,000. So dako-dako gud siya nga fund. But then again, in-emphasize nato na needs based na siya sa needs no sa or assessment needs na siya sa project na gusto nila i-propose. So for example, na sila depende sa ilang project no nga mastudyuhan nga feasible kanilang, let's say tag 20,000 lang, pwede ra po na siya. So, the 30,000 is ceiling. And then, sa katong i-mention ni Sir Dexter ganihan, no, na during the review of proposals nila, gusto na to i-intensify, no, rigidly nga the cost-benefit of the investment nato sa itong mga association. So, again, depende siya no, sa livelihood, kung ma-maximize ba nila itong 30,000 per household. And then, for the okay. As to katong mainstreaming na to, sir, for ato ang implementation so kad 2023 under the sustainability plan manggod no is
wala pa nato sila gibuhian. Kay again, ni adto ta dito sa atong 5 phases. No, so, again, sa gingon po ni Sir Dexter ganihan, no, we have monitored at least, no, around 500 plus na associations na from 2023 kay gilahi man na tong under na sa sustainability plan. So, natay about 88% ana nga active pa gyud ang atong mga association, no. So, makonsider nato sila nga possible pa sila nato madala sa usbong phase kay again, no, sa una wala tay incentive grant. So, one time lang yun si SLP muhatag kada association. So, karon ang nakanindot is natay incentive of which makadawat og another grant ang association pag ma-meet nila ang katong mga minimum nato nga mga technical requirements during the monitoring. So, for the 12, kunwari, 2023 sila na-establish, then i-monitor sila for the first 12 months. Kung na-meet nila itong mga indicators sa monitoring and assessment nato, or let's say the success indicator, they are eligible or qualified sila makatanggap og additional nga funds. So, katong wala pa no nakahuman sa 12 months monitoring, ongoing pa gyud siya, sir. So, wala pa nato siya gibuhian actually. Mostly no sa katong mga associations nato under the sustainability plan. Oh, sorry, follow-up lang lang i-clarify lang ako. Kamo ang maghatag fund nila, ma'am, di ba? How they will pay that? Or magbayad ba sila sa inyo, ha? Or it's a loan? Or unsa may pamaagi ani? So, ang SLP sir, it's a grant. Grant yun siya. But ang ato ang gina-propose or ato yung gina-instill sa ilaha is ibalik nila silang association. No, kay mas strengthen man gud, mas dako ang impact through the association. So, nana sila ilang atong mga association na sila kaugalingong constitution and bylaws. No, so they are free to really know nga kanang kung gusto nila palambuon yun ilang association, they can do it. So again, grants po ang seed capital fund nato sa SLP, but they have to return it, no, sa ilang association kaya para mas mulambo mo expand sila. So katong akong gi-mention sir nga incentive grant gihapon to siya. But murag kumbaga if ma-meet na to nila ang mga success indicators na kumbaga murag additional pahalipay so that for example they want to extend kunwari general merchandise ilang original project and then they want to expand to or diversify into other project, at least na sila additional capital. So within the association na sila. So mao na sir nga ato adyon ginapaningkamutan no nga tuluan nato sila, i-capacitate nato sila nga makabalo sila mo manage sa financial, the same time sa organizational, no, kay challenging gyud ang pod ang paghandle og mga grupo, no. So dira ta ako ang mga field project development officers sa Batag Munisipyo. So mao na ang ilang gina-focusan nga inighatag sa grant, i-monitor, i-capacitate. So under these phases, no, kumbaga non-stop gyud ang ato ang technical assistance sa ilaha. Hello po, good morning. Ma'am, among all the provinces sa Davao Region, unsa sagad ang mga livelihood nga naata? Top 3 or top 5 po that we have? Sa region nato na sa FO11 yun is top yun dira is the retail-based project. So, mao na to ang PSI industrial classification nga top. So, it could be no nga na general merchandise, napoy uban nga agriculture supply, napoy uban nga sa atong mga individual nato, napoy mga kanang vendors, more on buy and sell or retailing ang top yun sa toa. And then the next is the agriculture based. So daghan tag agriculture no, medyo sa uban mga far flung areas ingon ana. So and then I think the third is medyo other industrial classification nato ma'am is medyo gagmay na gyud siya. So, ang uban dira is nasa services, na mga transportation services. So, dira na ang uban. But ang naagyot nag-top is the retail and the agriculture-based sectors. To add up, no, as Ms. Pai is saying, more on retail, agriculture, but Sustainable Livelihood Program is looking for unique projects po, no, kay yearly, nag-display
ano may activity sa central office, no? Kanang ginapangita pod ang unique nga mga project sa per region, no? Just like there is sa ano nato, no, like sorry, no, na mga projects, of course common na ning mga transportation services katong mga handicraft making, no, i-promote yun nato sa Region 11 kay nindot manggod ang mga handicraft nato diri made out of nito ba, no, sa Davao Occidental aduna na siya, sa Davao Oriental, no, and of course na ay mga tourism related projects, no. Kung if you have time makaagi mo og dalan paingon sa Talaingod going to Cagayan de Oro, no, naman tay open naman ang dalan dira karon, which is the alternate route po na karon kay nadaot man ang kaning diri sa Quezon nga dalan, no, sa Bukidnon. Aduna tay project dira nga swimming pool, no, sa mga nitibo, no. Makita ninyo unique siya, no. Sila gyud ang nag-organize ana, no. But it's a sustainable livelihood program association, no. Aduna may mga media ano ana, di ba, si Ram, no, nga nindot kaayo, no. Makita ninyo nga unique siya. Mga nitibo sa Talaingod ang nagbuhat ana, no. Adunay swimming pool nga gibuhat nila, nya at the same time na ay mga for rent nga mga rooms, no. So sila gyud, no, but with the assistance of course of the local government, no. So tourism related actually daghan pa to, no. Isa dira, no, nasa ano ni Ram. Ram, pwede na dalo na to diri para makita, no. Naatay mga unique product na actually na may brochure sa likod, pwede niyo panghatag ba ni Ram? Pwede natin hatag sila. Ana sila. Thank you. Para maano nato, no. Kani Salangat Mountain Resort, no. Makita ninyo. Dili ni siya ingon ko ang realidad ni siya, no. Mga nitibo ang nagbuhat ani. But of course, ang project development officer ang nag-start ani. Ang original ani is the murag snack lang nga area ba, no. Kay considering ang bus route manggod na available na dito, but temporarily na stop siya pa, no. Nya karon napadayon na noon ang mountain resort, no. Nindot kayo siya kay flowing ba, no. If you have time, no, i-ano na mo ni i-promote na mo ni, nindot kaayo siya kay flowing ang tubig, tugnaw pud kaayo. Nya dili po siya advisable maligo og gabi kay freezing ang temperature diri, no. Tugnaw man ni siya kay taas man ang area diri, no. So it's a pamana project, no. Of course the whole of nation approach na to nga, ano, started with pamana, no. And then ang local government ani na ay assistance board, of course ang Department of Agriculture, no, Trumagro, naghatag po sila og mga animal production diri, no, naghatag po sila, no. So daghan kayo ma'am, daghan ta actually makita nato sa ato ang compendium, no, on a compendium of success stories, testimonies of products of SLP participants in Davao Region. Tanaman sa paglaom, no, sa ato ang SMU by Mr. Ram Malinaw. Ang swimming pool? Actually, sir, from diri sa downtown Talaingod, mga almost 40 kilometers. Pataas siya, no? Saka gyud siya, no? Almost 1 hour. Dili na pud kaabot og 1 hour, mga 45 minutes siguro, no? Kay pinaka-top naman na siya nga area sa Talaingod, no? Daghan og mga resort po dira, but i-highlight na mo ang kaning Salangat Mountain Resort, no. If you have time, pwede gyud mo makaagi dito, and then minimal lang kayo ang bayad. I think murag 30 pesos lang. Yes ma'am, no, murag 30 pesos lang ang entrance fee, no. Ato ma'am, nindot kayo maligo, no, kay flowing siya, wala chlorine, no, flowing ang tubig. And then murag na catch basin dito, gihimo pud sa Department of Agriculture ang gihimo siya fish pond, no, na mga tilapia dito. Pwede po ta mamingwit dito, mag-fishing at the same time, paluto na po nato dito sa ilahay. Yes, in partnership with the DRMD, no, sa amo ang division sa disaster, aduna tay lawa at binhi, no. So pud mi sa disaster, no, katong maghatag pud mi og
seed capital no sa association nga nag-move ang lawa bilhin dito sa area po. Naapod siya dyan. Thank you, sir. And of course, sa positive po nga outcome sa mong program. Sir, aside sa ato ang mga ginabuhat nga pagtabang sa ilaha, mentioned ka ganina nga na ay mga trainings and seminars. How often nato nimi ginabuhat po? So, sa ato ang kuan man kanang mga trainings and seminars, so specifically gina access na nato through partnership kay of course ang SLP we don't have the monopoly of resources sa tanan-tanan. So sama sa giingon ni Ma'am Fay kaganina sa ilahang pre-implementation na gina-prepare nato sila kung unsaon pag mugna sa association until makadawat sila sa ilahang grant. So dira sa atong social preparation sa pre-implementation gina-guide nato ang mga beneficiary na ma-link nato sila sa mga partners. Kaya of course, what is ang grant kung ihatag nato sa ilaha dayon without prior skills training or orientation kung asa sila padudong, ang dako jud ang chance na ma-fall sila. So pre-implementation 6 months prior sa amo ang pagsugod jud sa social preparation, nagatap me sa mga partners. For example, natay DTI para sa mga bookkeeping. So sila dyan na amo ang close na kanang mag-conduct sa financial literacy, simple bookkeeping para ma-prepare sila. And also, if nata sa agricultural sector, we do coordination sa ato ang Department of Agriculture or diri sa Davao City natay mga sa City Vet, for example, ang association they opted to pursue mga hog racing. So karon diri sa Davao City ang hog racing kay medyo dili pa siya kaayo tolerated because of the threats sa ato ang ASF. But kung naatay prior coordination sa City Vet, kung unsaon ang mga biosecurity measures and hog management, ma-prepare sila kung unsaon. So, kung naay mga challenges during implementation, at least maka-prepare sila, makabalo sila kung unsa ang pag-mitigate sa kato ng mga challenges. So, for example, diri sa Davao City, sa amo ang experience sa pag-implement, ang kasagaran sa District 3 kay ang kusog man jud dira ng mga negosyo kanang hog racing and agriculture. So natoy period na dili sila maka-proceed sa hog racing, although minimal or walay threat sa ilahang barangay sa kanang ASF, but through partnership kanang gitudloan sila unsaon kay ang requirement lang man sa ato ang City Vet kay dapat kabalo sila unsaon pag put up sa ilang biosecurity measure. So ginatudloan kay kung tagaan lang nato sila og grant katong quarter bisag moabot pa nag isa ka milyon, kung dili sila kabalo mag-manage, ma-fail jud ang ilahang negosyo. So para ma-prepare nato sila nga kabalo sila mag-handle sa kwarta, i-introduce nato sila sa mga trainings through sa ato ang partnership. So dili lang DTI, natay BFAR, unsa pa, TESDA, ato ang mga various na kuan, mga government agencies and also sa mga private. For example, sa Ateneo, nami water refilling station diri sa Barangay 24C. Ang Ateneo, ang ilang mga students sa marketing, sila nagtabang buhat sa ilahang mga marketing, mga labeling, ingana, ginatuluan sila. So, ang atong partnership dili siya exclusive lang sa national agencies. Ang ato ang mga academies, napod sila nagatabang through sa researches, kana siya kay mas nindot ang implementation nato kung prior sa paghatag sa ila sa grant, equipped na sila. Also sa mga business licensing, gina-facilitate nato sila, nakabalo sila mag-file sa ilang mga taxes. And also diri sa Business Bureau, kay labi na diri sa Davao City, lisod
magpatukod og usa ka negosyo labi na karon dako ng ato ang grant, maabot na siya 900,000. So kung magpataka lang sila og put up sa ilang pwesto kay isa na siya sa mga lessons learned pod namo kay nagpatukod mig water refilling station tapos residential area di ay ang natukuran. So karon daghan pa kayo og mga processing na kailangan nato i-comply kay para maka-operate sila. So through sa year after year nagatuon ta na ay dapat di ay well-established ang partnership para makakuha ta og kanang trainings para ma-enhance sila. Kay lisod maghatag og capitalization na wala sila behavioral change na ang ilang mindset ang ginahatag ni DSWD kuan lang kanang dole out but no ang sa SLP ginapaningkamutan namo na ano siya mapanindigan na mo ang sustainability through sa pag-increase sa ilang opportunity or access sa mga economic activities. Lastly on my end po, daghan basin na ay mga bag-o lang nakadungog about SLP o say number 1 nga step ang buhaton nila for them to avail o ma-input sila nga beneficiary po. Hello, good morning again. So, for those interested sa SLP, no, naatay mga satellite offices sa Davao City, naata, Napote Province, and then sa mga probinsya nato natay mga municipal offices also, no. So, usually, kauban na sila opisina atong mga project development officers, kauban na sila sa Pantawid, most of them. So, and I think most of them are located within sa munisipyo, sir, no, mga municipal. So, doon lang na sila, no, in partnership with MSWDO. So, mao na ang first step na to, ma'am, is to reach out or to access our workers sa ato ang mga opisina. So, i-administer na sila o kanang profile form, of course, no, a profile form, and then i-orient sila about SLP. And then after that, i-undergo gyapon sila eligibility, no, kay of course, na mag-instance no nga ang atong fund is again natay open ta I'm sorry kanang dako ta og target for the 4Ps. So the remaining fund nato is intended for the non-4Ps. So for example, mag-walk-in ang client nato sa opisina and then non-4Ps siya. So dapat mag-ano kita eligibility assessment ta. And then ang ginatanaw nato sa eligibility assessment, by the way, no, under our bagong nga guidelines is the household income and the vulnerability context of the household. So isa na siya sa atong i-measure sa atong mga field project development officers, i-assess na sila dito after the orientation. And then if ever gyud nga dili sila qualified, no, or makita nga kana siya dili sila qualified, the SLP staff will have to refer them to other possible stakeholders na makatabang sa ila. So, again, dili na mo monopolize food, no, kay, syempre, atong resources usahay limited na lang siya. So, kana siya, we try our best to link them to other programs or agencies na possible makahatag sila. And then, naman po uban na pag mag-walk-in, dili pang livelihood ilang needs. No? So, for example, mga food di ay, so, lisod siya kung hatagan na mag-SLP nga, sa food pa lang medyo mag-lisod na sila. Kaya that means the supposedly capital, maadto lang sa pang daily pagkaon. So, kato siya, sa i-refer na mo siya sa to ang AX, no, na yung nanang instances. So, kato siya, ma'am. In addition lang po, kung sa referral, no, as Ms. Pai is saying, our focus is on 4Ps beneficiaries, no? Kay mag-isip naman sila. Like in 2026, no? 60% of our funding is for 4Ps, no? And 40% is for non-4Ps. But tagaan lang din nila o gamayng pasensya ang pag-process, no? Kay based on eligibility requirements, process pa man siya. And then, kung depleted na nga mo ang budget, we will request it from our central office sa Manila, no? Diri manggod, limited lang gid siya sa Region 11. And then, naana tay target da sa 4Ps, no? And then, here comes ang
House of Representatives nato na kay mga proposals, no. So ang one thing is for sure is first come first served basis kita, no. Of course, depende sa availability of funds, no. So that is why ingon ni Ms. Pai nga naagi ito ko process, no. Dili siya ingon nga overnight lang process nimo karon, tomorrow mag-888 na kay wala na naka-avail, no. So that's the mentality man god nga moadto ka sa government, no. Even sa diri sa AIC sa mo ano daghang kay magreklamo kay nganong magpila pa daw nga ihatag, but for information sa sa tanan, no, sa community, no, sa mga maging beneficiary nato, tagaan lang og gamay pasensya kay adun naman tay process nga gina-follow, no. So pag association process yun na namo atuon bisita, first things first is bisitahon kung legit ba na siya nga association, kay daghan ba yung mga bogus association nga walay ang membro dahil tulora ka buok, no. So ang signature, so just like that, no. And then of course i-process with accreditation sa DSWD, no, kanang civil society organization accreditation, no. I-process po na sa amo ang unit na kung legit ba gyud naa ba gyud ang association. So ang akong hangyo gamay pasensya pag mo mangayo gyud og assistance o livelihood assistance sa SLP sa DSWD. Kana lang. I'd like to add lang po, if sa association man good kayo, of course, na-mention ni Sir na kailangan sila accredited sa DSWD. So, una, magbuhat pa na sila og kanang ilahang constitution and bylaws kay para maka-open sila og bank account, kay ang ilahang grants dito man diretso sa ilahang passbook, dili sa pangalan sa presidente or sa PDO or sa DSWD. Dito siya sa association since legit naman sila na civil society organization, and then also series of meetings. That's why mao nang gina-emphasize ni Sir Dexter na kanang tagaan jud nila og taas na pasensya kay ngano dili lang kausa sila ipatawag para mag-conduct og orientation, mag-conduct og katong skills training, mag-conduct og katong mga pre-test and post-test, kay of course i-assess nato sila kung kanang kabalo ba jud sila magnegosyo or naaba sila skills sa pagnegosyo, kay basin unya kung dili nato sila iagi sa katong mga eligibility requirements or qualifications, basin ang pundo lang ang ilahang kanang masayang lang ato ang pundo kay tungod wala sila katong mga basic skills na kinahanglan nato para magpadagag sa negosyo. So dili lang siya isa ka form ang fill upan, daghan na sila yung mga letter of intent, na tay profiling, and then katong kinahanglan nila resolution nila para mag-open sa ilahang bank account, CBL, magpanotaryo pa ana, and then magbuhat pa og project proposal, magbuhat pa sila mga SWOT analysis. So mao nang ginaingon ni Sir Dexter na kailangan gyud nato og taas na pasensya kay dili siya pag-apply nila karon next week na ana. Of course, we are bound sa ato ang auditing standard sa COA, so kailangan po nato kumplituhon ang mga papeles before sila finally na maka-proceed na sa mga next stages atong implementation. Thank you. Thank you. Thank you gyud sa inyong programa sa atong katibingban. And ang pangutana nako kanang sa mga atong badyaw nga mga friends, daghan kay sila karon sa ato ang mga dalan. Pwede ba namo sila as media people nga i-endorse? And the thing that you were telling us about mitigating the challenges about all of this, unsa man na di man gani sila kabasa, how could they make project proposals as media people? I would love to enlist myself helping out these guys and say, hey, can we do that as media men? Okay, so thank you ma'am no sa question. At tanaw na to atong compendium ma'am, kung makita ni mo dira ang picture, kana sila association ni sa Badyaw na na-organize na namo diri sa Davao City. So kana sila 4-piece pod ni sila, majority murag isa lang ang dili 4-piece ani. So pioneer na sila ng mga
na mga badyaw nag-organize namo diri sa barangay 23C kay tungod nakita namo na also sa legacy pod ni Attorney Gallo ang late na si SWDO head nato diri sa Davao City na she wanted to extend help to our badyaw community diri sa Davao City. So we have 3 communities sa Matina Aplaya diri sa Bukana and diri sa 23C. So daghan jud na sila and then we saw na kanang labi na baligya sila mga sapatos or mga accessories or katong mga pearls na nakuha nila diri sa Sabal Island. So nag mi kung unsaon nato pagtabang sa ilaha kay labi na nakadungog mi or ako personally I interviewed one badyaw na kung ginaunsa nila ilang capitalization sila nagautang daw sila sa 5-6. So imagine the 20% nga interest sa ginautang nila. So mao to we decided to visit diri sa 23C kay daghan na sila diraan through sa coordination nato sa barangay council. So karon based sa among profiling sa tabang pod sa amo ang CL or City Link sa 4Ps na ay mga 4Ps na enrolled na nga mga badyaw sa 4Ps. So nana sila yung mga bata na nag-eskwela. So dito mi start og organize sa ilaha. Do naagi uban na dili gani kabalo magbisaya. And ang kuat lang yun ang ilang dialect lang yun ang ilahang mga storya. So naalang isa ka leader sa ilaha na kabalo magsulat, kabalo magbasa. So through dito gikandak namo ang series sa mga activities with all patience lang yun na mapasabot sa ilaha na ingani ang dagan. So we are actually not hoping na kanag yung mo successful judain sila kay of course it's a very big challenge, labi na sa katong mga eligibility requirements, but we gambled. Let's try kay dili man na nato mahibaw-an kung unsa ang result kung dili nato sugdan. So nakapasaman pod so far sa pila ka series sa orientation, trainings nga makasabot sila unsaon patong og kanang kung kapital kaginansya, inay, kuan lang, kay para makahawa sila sa 5-6. Kay, ang uban niya sa ilaha, dili ka pa magbasa, so basin, take advantage lang sila, sige collect, bayad na diay sila, pero sige lang yapon sila singil. So, mauna na, gawa sila dito na cycle, and then sa ni karon nagyapon na sila although naglisod lang yun din sa monitoring kay very pubil sila ang uban sa ila mo atog Sambuanga, mo atog Cagayan, mangangkat og bulad, nya uban sa ila mo sakay og bus, may maligya og sapatos. And nanami initial coordination ani nga basin pwede sila matagaan og pwesto diri sa night market. Wala pa siya namo na kuan jud but na at least nasugdan na namo ang initiative na kanang ano pa sila. Dito lang gyud ang challenge sa monitoring kay maglisod big pangita sa ila. So di ba? At least ito na yung mga lessons learned nga kung naman tayo mga future nga implementation para sa ilaha ma'am in partnership kung naman may referral pohon makabalo na ta kung unsa ang mga next na steps. And dili na association, during pandemic, nakahatag mi og ubay-ubay pod nga 15,000 each sa mga badyaw household na gidungag nila pang kapital sa kaning ilang mga negosyo. Ano po? Good morning. Anybody of the body can answer the question. Mangutana lang unta ko kung naabot tay community sa DSWD diri sa doon sa Davao nga naamangud tay mga kaila nga mga elite person nga who are philanthropists nga wala kabalo og asa mo kasagaran mo adto na lang sa Smoky Mountain manghatag mga burgers naabot tay kanang masulti nato nga kanang
at kanang sa livelihood sa DSWD nga makasupport ang mga bisita baron o mga may kaya nga tao. Sige, thank you, ma'am. Actually, naami kanang active nga MOA with Rotary Club. So, this year lang ata or late last year, this year, naka-forge make partnership sa Rotary Club. Actually, naka-initial nami og kung unsa to mga possible projects na pwede namo ma-implement in partnership sa ilaha. We know na Rotary Club, daghan po sila og mga access or daghan sila og mga businessmen na partner. So not only ang Rotary Club diri sa Davao, Rotary East, Rotary diri sa Davao diri sa capital, and then also dito sa Rotary sa sa 3rd district kay per ano man niya sila kanang broad cluster sila. So isa sa mga na-initial na namo ang Boys Town na kanang nangayo pod sila og kanang support kung unsay pwede natong hatag sa ila. So partnership gihapon. Naman may partnership officer na naga-explore sa mga possibilities nga kung unsaon nato pag-link dito sa mga individuals nga ang tumong jud nila is maka-help pod. And sa amo nga pod, dako pod na siya nga tabang kay ang trabaho nagakaan kay tungod naa sila kay ang isa sa mga challenging na jud ang monitoring. So kung wala may naasip partner na mag-monitor or for example through Rotary Club na sila yung mga philanthropists jud, mga volunteer doctors, volunteer na mga dentist, etc. na nagahatag og kanang nagahatag og support sa amo. So kung napay uban ng mga groups aside from Rotary Club, kung naa sila intention to have partnership with us, makuan namo sa among partnership officer po. Okay. So wala jud tay municipality nga lugar nga isa ka duha ka hektarya nga diha ang livelihood tanan nga ang ilang mga baligya nga ma-promote pud nato diha nga mangita lang tag mga kung asa ang ilahang lugar. Actually before na atay unsay tawag sa DEC. Display sa kanang ilahang mga products. Nay kadiwa but mga agricultural lang siya. And kung sa ubang clusters I don't know na sila. But ang practice namo diri sa Region 11 ma'am during Friday of the first and third Monday of the month, Friday of the month, diri sa regional office sa atubangan sa gate ang mga products sa among SLPA gina-display diri. Individual or association. And na naman may initial na discussion with Congressman Ungab. Isa po na siya sa i-workout na mo for next year kung asa sila pwede na kay diri sa Davao City dako pud kaayo ang Davao City. So it would be better siguro kung per sa congressional district kay lisod pud kung ang ang mga farmers dito sa Buta or dato sa Lumay ipababaon pa nimo diri sa city. So sa logistic nato medyo lisod siya or kung atay means nga makatap og kanang libre nga transportation madala ilang products diri. Good na siya but ang ongoing practice namo diri sa atubangan sa regional office every first and third Friday of the month ang mga SLPA or ang mga individual participants display diri sa ilahang kwan. We've been doing that for almost 2 years now already diri sa Region 11. Okay, last question naman. Yan. Hello. May buntag mag-usap. Good morning, everyone. Kumusta ang acceptance sa barangay? Nabay barangay nga kanang kahit ulo dili mo suporta sa programa sa SLP or mayo ang ilang acceptance sa inyo ha? So far sir, positive man kay nadala man yung programa no, ayuhan sa ilaha. Na ay mga negative nga but the important thing is on the orientation ng pagpahibalo sa ilaha no nga kani is livelihood program, and then of course sa eligibility requirements kay
as what Pai is saying ganina ba no, is mentioning kay pag-ingon DSWD, assistance man yun na, no? Either hatag lang na siya, roll out, no? But sa Sustainable Livelihood Program, i-explain lang yun na mo tarong, no? This is a livelihood program, a series of activities pa nga buhaton, dili siya nga basta-basta ihatag, no? Dili siya ingon nga roll out. Though it is a grant, but may process yun siya, no? Ang importante lang, sir, pasabot sa ilahang livelihood program on economic side ang epekto ani no, dili siya ingon nga panandalian siya no. Kung panandalian sa ingon ni Pai, based on our assessment, actually si AX na unit no, mahatag ba niya siya og financial, mahatag siya og medical, mahatag siya transportation, so ipasa gyud namo. But on makita namo sa based on eligibility, i-process gyud namo sa mo as a Sustainable Livelihood Program. Ang importante si kapitan pati barangay kagawad makapulo sa programa sir no, makasabot og tarong no, magras niya kung unsa gyud ang punot dulo sa Sustainable Livelihood Program namo no. Based on experience sa amo ang naatuan, ako dugay-dugay naman po sa SLP, wala may kapitan or barangay official nga nasuko nga nisulod mi no. Kay ang pag-ato namo is paila-ila nga livelihood program no. Of course, like karon in partnership with Pantawid Pamilya no, naguna man si Pantawid dito. Pag ingon nila, oh, the usual lang yun yung reklamo nganong si Pantawid na po ang ato ang tagaan no. Nga naa naman na sila subsidy sa government, but ang amo is muigsit naman kunan sila no, kagawad o kap mo na po ang ato ang priority para dili na sila mobalik sa kalisod no sa ilahang situation. Kana lang sir. Ipalog lang nako siguro last na ni sa ko unsay mga kasagaran nga murag challenges ninyo kay basin ug makabalo may makatabang pod mi nga para pod sa as media practitioner. Number one siguro nga challenges namo sir is on monitoring no, staffing no, kay static man gud ang ato ang budget no, as experience 2024 2025 ang amo ang staffing manggod no, ang manpower namo naga-reduce siya no. So kung kaloy-an mi sa national government based on namo ang monitoring no, ihagel namo nga madungagan man mi no, kay one monitoring PDO ang i-monitor niya is 238 projects no. So for the whole region, based sa accomplishment report namo, aduna na po 9,000 nga nadungag sa 2025 no. So kung i-divide nato ang 9,000 for 2025 alone, time divided by 238 no. O kung per monitoring, so diha gyud ta maka-problema on monitoring no. So karon gani no, actually naanay mga Christmas party na hitabo sa per provinces, naglipay-lipay na, but ang mahayra lang namo nga aside sa regular o contractual katong cost of service nga based sa NEP nato sa GAA is 28 na lang ang remaining out of 100 plus no. Mo na ang sad reality gyud sa amoa sa Sustainable Livelihood Program. But no, wala minawad anong pag-asa kay based sa amo ang National Program Management Office no, ipaglaban gyud namo ang institutionalization sa Sustainable Livelihood Program na pareha sa forbis na mga empleyado no. So I hope no, with the help no of course sa media na ma-strengthen o ano nato ang need no sa sustainable livelihood nga kailangan gyud og monitoring no. So diha gyud ta mao na challenges namo sir no. Pagka next year na pod katong na-implement namo sa 2025, problema na pod nato mga ma'am sir ang ato ang monitoring no. That's the big challenge no sa amo gyud. Kana lang sir. Okay, that ends our kapihan sa PIA, but maybe after ambush interview. But we'd like to thank the SWD from our friends sa SLP. We'd like to thank them for hosting this special kapihan.
Parting statements po, will I start with Ma'am Piley? Okay, thank you po for having us here, no, and mas mailhan pa ang SLP kay again, daghan pa gyud wala nakaila sa SLP, but this venue, we thank you, no, kay at least mas nasabtan pod unsa ang proseso, unsa ang eligibility ni SLP, and we hope na daghan pang support ang among makuha, no, sa ato ang program, especially sa giingon ni Sir Dex na we are praying and hoping for the institutionalization of our Sustainable Livelihood Program. Kaya again, isa siya sa core programs nga hopefully makatabang yun sa itong communities no, nga mo-sustain no, nga mahimog yung independent ang ato ang mga SLP participants no, ug makahawas yun sa kalisod. So, daghang salamat. Thank you also. No, I would like to take this opportunity for this event, no, this activity kay nalipay mi nga nasadya gid what is Sustainable Livelihood Program. Unsa ang tama nga impormasyon bahin sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD. But not only in Region 11, per province, no, aduna tay Provincial Operations Office, no, like in Davao Occidental, aduna tay Operations Office Del Sur sa Davao City, sa Davao del Norte up to Davao Oriental and Davao de Oro. Pwede po sila or anang naminaw karon mo adto dito no. And of course dito po sa Municipal Operations Office per munisipyo sa tibuok region aduna tay office dito sa Sustainable Livelihood Program. Kung adunay mang pangutana pwede pa ta direct mo adto dito sa office sa munisipyo o sa provinces. Once again, thank you kay sa opportunity na gihatag sa amoa na mapaila-ila pod ang Sustainable Livelihood Program sa public, and also katulang mangayo mi sa inyong suporta na magtinabangay ta para ma-uplift pod ang sitwasyon sa ato ang mga marginalized and mga less opportunity mga less opportunity na mga kaigsuunan para kay kung ang ilahang success atuha mo pong success. So thank you kayo and good morning. Daghang kay salamat. Congratulations also to daghan pa mang tabangan ang SLP no, kay daghan pa mag-graduate from Fortis no, transition. This has been our kapihan sa PIA next this Monday no, kapihan sa Davao. Also DSWD, but with RD, Regional Director Andanas guesting. So I hope our media friends can come for our year-ender kapihan sa Davao in SM. So daghang salamat till next year for relevant topics to discuss. Okay.